Sa pangatlong pagkakataon, muli naming binalikan si Wela Jane. Pagdating namin sa kanilang lugar, naabutan namin siyang abala sa paglubok ng mga mais na kanyang ibebenta. Ang mas nakakaantig, ito rin ang mga mais na kanyang pinaghirapan at naikwento niya sa atin noong una namin siyang nakilala. Makalipas lamang ang isang linggo, kitang-kita namin ang unti-unting pagbabago sa kanilang buhay. Lubos ang kanyang pasalamat sa mga biyayang natanggap nila. Nakakatuwa dahil hindi niya ito sinarili. Ibinahagi niya ito sa kanyang mga kapatid, kamag-anak at maging sa kanilang mga kapitbahay. Mas lalo akong humanga kay Wela Jane dahil napakagaling niyang mag-budget ng pera. Mula sa tulong na natanggap niya, nakapaglaan siya para sa kanyang pag-aaral, pambayad ng clearance at iba pang mahalagang pangangailangan. Habang nagkwekwentuhan kami, isang pamilyar na mukha ang muling dumating. Si Makoy. Excited siyang makita at makausap si Wela Jane. Kaya naman, binigyan namin sila ng pagkakataong makapag-usap muli. At doon namin nakita ang isang magandang samahan. Walang ilangan, puro tawanan, kwentuhan at mga biruan. Para bang matagal na silang magkakilala. Ramdam mo ang saya sa kanilang mga ngiti at ang pagiging komportable nila sa isa't isa. Bago matapos ang araw, nagbigay si Makoy ng isang payo na talagang tumatak sa puso at isip ni Wela Jane. At higit sa lahat, pareho silang natutuwa dahil marami sa inyo ang sumuporta at naghahabang sa kanilang tambalang Mac Jane. Kaya mga kaubayan, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Sa susunod na kabanata ng kanilang kwento, sama-sama nating tunghayan kung ano pa ang naghihintay para sa kanila. Panoorin po natin sa vlog na ito at huwag kalimutang mag-like and share. Para magamit tapos mahimbing yung tulog. So yan, mga basic. Gamit mga na gamit basic ko to needs. dito sa amin. Kasi napakaraming Kahit sa bahay, gamit na gamit yan kasi sobrang dami ng lamok. Nauubos yung dugo ko na dapat para sa yun lang. Alam kaya ng lamok na ikaw yung type ko? So hello mga kabayan, welcome back muli sa ating channel. It's me, Roel of Malalag. So if you're new to my YouTube channel, please do like, share, subscribe, and please don't skip ads po para mas marami pa tayong matutulungan. At ngayong araw na ito, kasama yung mga bisita natin and yung grupo natin guys, ang Trom Community. Nandito tayo ngayon muli sa bahay po nila Wela Jane para may siya makumusta. Syempre mahatira naman ulit ng panibagong blessings galing po sa ating mga iba't ibang mga taong nagmamalasakit at nagmamahal po dito kay Wela Jane. So ngayon guys, sa pagdating ko pa lang dito, binigyan na po tayo ng ito, kwintas, no? May roll of Malalag po. May ritual na po ito. At thank you po kay Dato dito, no? Sa Dato po ng lugar po na Wela Jane kasi binigyan tayo ng ganitong kumbaga po tawag dito. Isang bagay po na napaka-importante para sa kanila, no? Ito yung kanilang pagbibigay po ng kumbaga pagbibigay po sa atin ng kumbaga balik po sa kanilang kumbaga ito yung balik nila sa mga kabutihang ginagawa natin sa kanila. Kaya ngayon mga kababayan, samahan niyo po ako dito po sa kanilang bahay. So ayan mga kababayan, no? Mga katrom, nandito na po si Wela Jane. Ngayon po, kakausapin natin siya, kukumustahin at ito naabutan natin siyang kumbaga naglulubo po ng mga mais. Hello Wela Jane, kumusta? Hello po, magandang hapon po. Kumusta ka? Pwede palagay ng microphone. Ano yung trabaho mo ngayon? Yung kumbaga sinisiparate yung dito sa pakaw po. Anong tawag dito sa ganitong process? Lubok po sa amin. Lubok? Yes po. So, kumbaga, ito ba yung nakuha mo nung nakaraan? Yes po. Ayos So, kamusta naman si mama mo? Ay, so far okay na po siya. Pati rin po ako. Okay na rin po dahil sa mga... Ay, nag-iba na yung niya. Parang nag-blooming si Wela Jane.
Hindi pares dati na ano talagang klarong-klaro yung ano mo, may sakit ka Pagkapayat, o yung yes, payat. So ano yung ginawa mo para kumbaga maka-recover ka doon sa sakit mo? Firstly po is talagang ininom ko po yung gamot. Finalo ko po yung instruction po dun sa Dun sa reseta. Yes po. At saka natutulog na rin po ako ng maaga, ganun po. At saka umiinom na po ako ng maraming tubig. Yun, tama yan, no? Kasi ang ginagawa mo man ay hindi, kumbaga, hindi para lang sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo din, no? So, nagulat ka ba na bumisita kami ngayon? Yes po, halata pong gulat Oo. na gulat po ako. So, buti na ano, may ginagawa ka ngayon. Kumbaga, ano yung iba pang trabaho mo dito ngayon, ngayong araw na ito? Ay, kanina pong araw is nag-garden po ako dun sa sa bakuran po namin. So, ang mga garden mo doon, sari-sari gulay. Yes po. Gulay. So, si mama mo naman ngayon, hindi na siya inatake ng sakit niya. Yes, di na po siya inatake ng sakit niya. Actually nga po, kaninang umaga po is nag-walking po siya. Yes po. So, nakabili kayo ng gamot? Yes ng po. reseta? Mabuti naman, no? Kasi yan naman talaga, Wela Jane, na kailangang bilhin yun. Kasi ang yung sakit nyo ay hindi basta-basta. Hindi ano lang, hindi mild, hindi ubo lang, hindi sipon, kundi malubhang sakit yan, no? Kaya kailangan ng antibiotics, di ba? So, ngayon, Wela Jane, marami yung na-inspire din sa buhay mo, no? Simula nung na-vlog ka namin at hanggang ngayon, patuloy pa rin silang nag-aabang sa, kumbaga, sa muling pagbisita namin ngayon. Ba't namumula ka? Okay ka lang? Okay lang po. Ganyan talaga yung ano mo? Yes po. Kahit nga po sa paaralan po, lagi po akong sinasabihan na, para kang mistisa. Lalo na pag nag-report kami ng aming report po. Namumula ka Yes po. talaga, no? Ganyan kasi yung pang mga umayam nun. No? Umayam. May nakikita din ako, yung kumbaga sa vlog din ni Sir Paul Pugong Biyahero, may mga umayam nun din po siyang na-vlog. Kagaya din ni Wela Jane, no? Maputi. Tapos, kumbaga, ibang-iba yung kutis, no? Parang nag-a-apply ng skincare. Oo. So ngayon, Wela Jane, marami yung bisita ngayon kasama namin, no? Iba't ibang lugar yan sila. Gusto talaga nilang puntahan ka dito, kumustahin, no? Ano yung masasabi mo sa kanila? Sa totoo lang, kinabahan ako, pero at the same time po, happy up po ako na nakita ko sila ngayon po. Yes po, ganun. Hindi mo ba inaasahan yan? Na Yes, hindi ko po to inaasahan isang po. simpleng babae lang dito sa bundok. Tapos ngayon, libo-libo na yung humahanga at sumusuporta. Di ba? Akalain mo yan na dahil sa dahil sa mais, no, nung nakita ka namin. Ngayon, ang layo na narating ng ng video natin, 'di ba? Maraming yung nakapanood. At higit sa lahat, marami yung naantig yung puso ba, no? Nung nakita nila 'yan. So ngayon, Wela Jane, kumusta naman yung pang-araw-araw niyo dito? Ayun nga po, dahil po sa sa natanggap naming blessings, tulong from you po, sa mga sponsors po is gumagaan na po ang buhay namin. Ay, grabe. Like for example sa sa aming pagkain, araw-araw ganun may makakain na rin May po kami. nakakain na. Yes po, ganun. Pero yung mga kapatid mo man, nakapag-aral na din sila. Kumbaga, Ay. nakakapasok naman sila ng school. Yes po, yung natanggap ko pong blessings galing po sa inyo is binigyan ko rin po yung mga mga kapatid Pinadala mo ko sa po. kanila? Yes po, pinadala ko po sa kanila. So, ang balik pasukan nyo ngayong Sa Agosto sa po. August pa. Anong date yan? Wala pang final? Wala pang final po. Kasi, Wela Jane, kailan ka babalik doon sa Bukso po. Bukso? Sa Agosto, maybe August. Sa August? Yes po. Pero wala. So, di pa kailan mo final. asikasuhin yung Yung clearance? Ay, yung clearance po, about po sa clearance is nakabayad na rin po ako. Ay, ng nakabayad ka na? clearance po. Yes po. Saan ka kumuha ng pambayad? Yung pong natanggap ko Ay, yung po, binigay. Wala, grabe. Napakagaling mo. Wow, di ko lubos maisip na nababudget mo pa talaga yung binigay ko, no? So, kapag ka ganong mga amount, Wela Jane, kumbaga sa inyo,
Malaking halaga yes na po, yun. true po, na napakalaking halaga na po yun sa amin. Dahil kahit na nga po 1,000, napakalaking halaga na po sa amin yun. Kasi ang hirap kitain sa inyo. Yes po, hirap-hirap kitain po ng pera dito sa amin. Pero mabuti naisip mo, Wela Jane, nung natanggap mo yung binigay ko na pera galing sa sponsors. Buti naisip mo na, uy, babawasan ko to pang bayad sa clearance. Yes po, because ano po, alam ko po kasi na napakahirap kumuha ng pera dito sa amin, kaya nung nakatanggap ako ng blessings ngayon is wala nang pag-aalinlangan. Talagang binayad mo na Yes, agad. binayaran ko yung clearance ko po. So ngayong enrollment, okay na? Yes. Makaproceed ka na sa 4th year? Yes Wow, grabe. Congrats. At di bali ng maubusan ng dito, pang ulam. Ang mahalaga, nabayaran mo yung kailangang bayaran, Yes, no? Kasi ang pang-ulam dito, pang-ulam o pagkain, pwede mo naman mahanap yan dito sa paligid, di ba? Ang pinakamahalaga talaga is yung mga bayarin, no? Kasi kung kailangan mong magbayad, so gusto mo pa magtrabaho, no? Kailangan pa magtrabaho. Yes po. Okay. So kasi may gustong magbigay din ng ng pambayad ng clearance mo. Pero yun nga, nabayaran mo na. Siguro ilalaan na lang natin yun pagdating ng ng pasukan nyo, no? Kung ano mang pwedeng maitulong namin ng community, makapagbigay kami ng suporta din sa inyo. Ano, okay ba sa inyo? Okay ba sa'yo? Okay po. Ano ba yung reaction ni mama mo? Nung nalaman na ganito na may tumutulong sa iyo. Po, since na nakatanggap kami ng blessings po, is masaya na po yung mama ko, kumbaga nalasan na po yung problema po niya about financial po, ganun, at saka sa mga daily needs po namin dito sa bahay, sa pagkain, ganun po. Kumbaga gumagaan na yung pakiramdam niya po. Grabe, Yes. ano? At saka masaya na rin po. Kasi isa yan sa nagdudulot din ng sakit kay mama mo is yung pag-aalala niya. Yes po. No? Yung kanyang iniisip palagi, saan kumuha, saan kukuha ng pagkain, pambayad sa mga bayarin sa school ng mga kapatid mo. Di ba? Kaya ngayon, ito mga kababayan, no, malaking bagay po yung natagpuan natin si Wela Jane at gagawin natin yung lahat para matustusan yung kanyang pag-aaral, yung kanyang 4th year college. At isa din sa maganda dito is scholar kasi si Wela Jane. So bali ang kailangan na ditong gastusan is yung kanyang konsumo, yung kanyang boarding house. Kumusta naman yung performance mo sa school? Well, okay Okay naman. Okay naman po. Hindi ka ang ba mga na-pressure? Hindi ka ba na-stress? Somehow, ang stress kasi sa pag-aral, palagi yung stress Oo, yun. normal lang yan. Yes, normal yan sa estudyante. Ang hindi normal is yung di ka marunong maghanap ng bagay para ma-relieve yung mga stress po. Tama, di ba? Ang galing. Ano ba yung Ano ba yung prinsipyo mo sa buhay? May prinsipyo ka ba? Ano ba? Siyempre, tayo naman mga kanya-kanya may sariling prinsipyo tayo na ganito ako, ganito yung katayuan ko. Ano yung para sa'yo? Ang akin lang is, ang prinsipyo ko lang sa buhay is, as long gagawin ko ang mga things na mabuti, na hindi nakakaapak ng ibang tao po. Tama. Ganun po. Yun. So, kumbaga, kahit anong mga paraan yan na makakatulong sa'yo, kahit anong mga bagay, basta't wala kang maapakang tao, Yes po. wala kang masasaktan or maapektuhan ng mga tao. Ano? Grabe. Yun naman talaga usually yung mga prinsipyo natin, guys, no? Tayo ay gagawa din ng ating mga, kumbaga, yung kapalaran natin, no? So, habang nagpaplano tayo, gumagawa tayo, so, ang mahalaga doon,
walang ibang taong ano ba, wala kang naapektuhan, wala kang nasagasaan habang ginagawa mo yun, Yes. malinis yung intention mo at yung konsensya mo. Yes po. Di ba? Tama yan, no? So, ito na lang, Wela Jane, kasi ano din, kumbaga gusto ko din na malaman din ba na syempre marami din nag-aabang nung unang pag-meet nyo. Ano ba yung feeling mo nun? Yung totoo? Ano, kinabahan. Kinabahan ka? Yes Grabe. po, Ba't kinabahan. kinakabahan ka? Kasi di po ako di po Di ka pa sanay sa mga yes po, ganyan? kaya kinabahan po ako kung paano ko siya i-entertain, ganun Oo. po. Pero sa totoong buhay talaga, kumbaga 22 ka ngayon, Yes, di ba? Mga anong edad ka na, Nagsimula sa mga anong edad ka na maging stable na yung buhay mo? Kumbaga magsiset ka na ng family, sariling pamilya mo or ano? ay siguro ako May mga plano ka pa ba? Yes, Kung marami. after matapos yung pag-aaral mo? marami po. Siyempre unahin ko po ang sarili at saka pamilya Pamilya ko po, mo. yes. Tapos after nun, pag ready na ako mag-settle, doon na po ako mag-settle. Sa, So kapag nakita mo na yung mga yung pamilya mo medyo okay na yes yung po, buhay medyo nila. stable na po yung buhay niya. So anong ano ba? Sa anong paraan ba or siyempre sinasabi mo maging settle yung pamilya mo bago ka magsisettle ang sarili mo din. Yes po. Ano ba yung mga bagay na makikita mong settled na yung pamilya mo? Siguro, Halimbawa, yes po. First po is, ang pinapangarap po ng aking pamilya na mapabahayan po sila. Yun po ang pinakauna ko po. magkaroon ng magandang Yes po, bahay. magandang bahay po kasi obvious naman po sa aming bahay na walang, maraming pangamba, ganun po. Siguro, ang very, important po talaga is yung shelter po talaga. Tapos, wala nang mga utang, ganun. Tapos, pag may kailangan is, makabili na agad ma-afford na sila. kaagad. Yes po, kasi may, may konti ng pera, ganun po. Grabe. Pero, pangako mo ba sa mga kapatid mo na tutulungan mo sila sa pag-aaral nila? Yes po. Yun naman po talaga ang goal namin. Hindi lang po sa kapatid ko, kundi pati po sa buong pamilya ko po. At Abong pamilya mo. sa mga pinsan po, gano'n. Di ba malaki yung pamilya nyo? Yes po. Kasi yung magulang mo is, ano sila, duway? Yes, duway po. So, bali ano lang, sino lang yung may anak? Yung mama mo talaga. Yes po, yung mama ko. So, yung second mother mo, yung si nanay, Yes. wala siyang anak? Wala po siyang anak. Yung pangatlo, Meron pa isa. meron. Yes po. Yun yung, ilang taon yun? Yung 20 ngayon 20 po. years old, ang bata pa. Ano? So, kumusta naman yung relasyon mo kay papa mo? Okay naman po kami, pero di po kami nakatira sa kanilang bahay kasi kami na rin po yung nag-a-adjust po. Okay. So, kumbaga, dumidistansya na lang din Yes kayo, po. sariling sikap na lang. Yes po. Pero malaking bagay ba yung parte ni papa mo sa kung ano ka ngayon, kung sino ka ngayon? Yes po. Kahit na di kami tumira sa kanilang bahay po, pero nirespeto at pinahalagahan po namin siya as papa po namin. At saka kung ano man yung narating namin ngayon ay i-share din po namin sa kanila po. Tapos yun So, kumbaga kahit ganito yung nangyari, wala ka talagang sama ng loob kay papa wala mo. naman po. Wala naman. Yan naman talaga dapat, Wela Jane, kasi hindi ka man din magiging si Wela Jane kung wala si papa mo, di ba? At hindi ka namin makikilala kung wala yung magulang mo, no? Okay. So, dito ba, sariling lupa niyo ba ito? Yes po, ito po. Dito sa area na to? Yes po. Ancestral domain. Ancestral domain po to. Kasi ang gusto po ni Wela Jane sana mga kabayan ay isa sa kanyang pangarap po, kaya nagsusumikap siya makapagtapos ay para po mabigyan niya ng magandang tirahan, komportable at safe yung pamilya niya na tirahan, guys, no? Kasi kita naman talaga natin, no? Kahit libutin natin dito, sa kabila di mo pwedeng madadaanan kasi pang na or bangin na po, guys, no? Delikado dito kapag umulan. Ano yung kalagayan niyo kapag umuulan sa loob? Ano po, yung
minsan po is nakatayo lang po kami, Asa? di po kami nakahiga pag Parang kina Christine din, ano? Kasi nga po ano, Halimbawa, may na ano umaabot po sa ng bubong 3 namin. oras yung ulan. Ganun talaga yung posisyon nyo. Yes po, Hanggang pero matapos. yes po, pero minsan pag di na kaya is pumupunta po kami sa ibang bahay po. Doon na po kami Nakikisilong kayo. Yes po. Grabe, ano? So, ayun, Willa Jane, kayo, may ano ba kayo ngayon? May kakainin ba kayo? Ay, kanina po. Kanina? Tapos na po kami. Ano yung konsumo niya ngayon? Yun pong natanggap po ng blessings. Ay, di pa naubos. Yes po. Grabe. Pero, Mag-iisang linggo na yata. yes po, ayun nga po, sinabi ko po nung unang vlog po na ito ang mga blessings po na natanggap Sinishare namin. niyo din? Yes po, gagamitin namin sa kabutihan. In a way na sinishare din po namin sa aming mga kapitbahay na nangangailangan din po ng mga ng pagkain Grabe, po. ang galing. So ito yung dapat, kumbaga ito yung mas pinagpapala guys, no, na kahit po alam niya o alam nila na hirap din sila sa financial, pero nakuha pa nilang i-share yung mga binibigay natin na blessings, no? Doon sa mga nangangailangan din po sa kanilang lugar, no? So, pwede ka nang tumakbo ng kapitan. Oh. So, ngayon, Willa Jane, no, bumalik kami dito. Sa pagbalik namin, merong mga nagpaabot ng tulong, no? Andyan si Tita Tek, si Tita Liza Caldwell, and si Tita Tess. Okay? So sila yung mga nagbigay, unang nagbigay para kumbaga mag-extend ng tulong sa inyo, no? Kaya binili namin ng mga kakailanganin nyo dito kasi alam namin malayo kayo sa sa bilihan ng mga bigas, Yes o di po. kaya mga groceries. So ano yung may mensahe ka ba sa kanila? Kay Tita Tess, Tita Lisa, and kay Tita Tek. Sa sponsors po, maraming salamat po na Padala ko. in-extend niyo po yung blessings na i-share ninyo sa amin, at alam ko po na i-bless pa kayo ni Lord ng marami pa po, at naway marami pa rin po kayo magtutulungan po. Thank you po. Yun po. Ayun. So, ayun, thank you po. Sakit yung tail. Ayan. Ayan, salamat po sa inyong lahat, no? Ito, Willa Jane, umpisa pa lang ito ng mga tulong na dumagsa para sa inyo. Dahil sa kabutihan mo, dahil sa, kumbaga, kababaang loob, at syempre nakita din ng mga viewers na prosigido ka sa pag-aaral mo, no? Hindi mo inuuna talaga yung pag-aasawa. Di ba? So, yan yung dapat tularan. So, ayun, Willa Jane, merong gustong kumausap sa'yo. Ayan. Pipili ako dito na pwedeng kakausap kay Willa Jane. Ano, ready ka na? Born ready po. Ready, always ready yan? Yes po. Okay. Wait lang, pipili mo na ako. Sino kaya yan? Ay, hello. May dala ako. Na mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Hi, nice to see you again. Hello po. Nice to see you again. Kamusta naman ikaw? Okay lang din po. Medyo kinakabahan ako pero carry lang. Anyways, how's life? It's been like a week, no? Since we Met. met, no? Last time. Ay. May ba tayo? Kailan pala yung pasukan niya? Sa Agosto pa po, pero wala pang final exact date po. Pero enrolled ka na. Ay, di pa nga Ay, po. di pa. Kasi July pa yung enrollment Enrollment. namin. Kamusta naman? Yung ba't parang may tawag nito? PPL po. Yes po. Ano po kasi, last time po, grabing na sunburn ko po nung first especially nung first meet natin. That's why, nire-recommend ng
ate ko na mag-apply ako para mawala yung sunburn ko dito. alright. And Kaya then, nagpipiling. yes po, kaya nagpipiling. Pero okay lang to. Pero Carry. speaking of peeling, kamusta naman feelings mo? Ba't parang ngiti na ngiti ka? Oh my God, siniswitch mo kasi yung dapat ano. di tayo nakangiti kasi iisipin nila baka gusto, ganun. Gusto kita, baka ganun, di ba? It's too early for that, pero in God's will, Maybe in God's will. naisip ko lang, paano kaya paano kaya kung di ako nakasama kina Kuya? Yun din po yung Ngingiti inisip ko. ngingiti kaya ka ngayon? Nakangiti ka kaya? Pag, what if, ibabalik ko yung tanong ko sa'yo? What if pag di ka nakasama sa sa Pwede throne? to kainin. Wala akong masagot, pwede to kainin. Oh, yes. What if ibabalik ko yung tanong mo sa akin? What if di ka nakasama ng Throne Boys at di kita na-met? Ngiti ka nga kaya ngayon? Siguro, nakangiti ako, nanonood ng Christian, ganun. Ah, same tayo. Tulad ng pangiti ko kagabi. Eh? Pero, hindi, kasi naisip ko, kailan kaya ulit kami babalik? Parang, alam mo yun, yung parang na-excite. Pero hindi ako nag-expect ng medyo malayo kasi syempre, ayoko masaktan, pero at least ngayon, di ba? Dumating na yung inaantay na araw. Talagang inaantay mo tong araw na to. Eh, hindi naman masyado. Konti lang yung mga Pero naniniwala ka sa God's will, di ba? Mm-mm. So ito na yun. Mahal na mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y di mapalag. Anyways, we've been talking for like, ilang oras to ba? A minute. Minutes pa. Pero, ba't mo tinanong kung nakasama ko hindi? Ay, well, ikaw yung Hindi. unang Ba't mo tinanong, ba't mo tinanong kay Papa kung nakasama ba ako o hindi? Hinahanap mo ako? Grabe ka ha. Tumatak agad. Yes naman. Well, actually po, kinausap ko yung papa mo. Tinanong ko if sumama ka ba kasi hindi ako nakapag-prepare. There's nothing need to prepare. Yeah. Maganda ka naman. Hindi naman. Ganun. Hindi naman po. Hindi. Ba't mo nasabing hindi? Well, sabi nga po nila, walang create si Lord na pangit. Pangit, Pero siguro, ako yung ako yung naiba. Oh, ay yarn. Di ba pwede? Bakit na-insecure ka ba? Yes, Saan ang aspeto? aspeto maybe. Well, speaking sa aspect sa Yung insecurity insecurities mo. physically. Physically? Yes. Bakit? Like, ano ba pinapangarap mo or ano bang ginugusto mo? Ano po, somehow, pumapasok sa aking isipan na, bakit, I mean, katulad ng iba, yes, ganun? bakit yung ibang mga kababaihan, especially sa syudad, napakakinis, ganun. Pero at the same time, iniisip ko rin po na, kaya ganito ako kasi, kinakailangan kong magsumikap, ganun, sa araw-araw. Sila nagguglota araw-araw, while ako nagsasanggi araw-araw, ganun. So, okay lang din yun na alam ko kung bakit ako ganito po. And then, well, insecurities yan, pero at the same time, tanggap ko rin naman po dahil yan na rin po ang realidad po. That's a good thing na na medyo may tanggap. Pero speaking of insecurities tapos comparing yourself to others is ang mere advice ko, especially sa mga makakapanood ng video na to is wag mo i-compare yung sarili mo sa iba kasi iba-iba yung sulat. Kasi may iba nga, ganun nga, na-insecure ka sa kanila. Pero yung deeper stories nila is iba. Mas mabuti yung sa part mo na yung walang halo na medyo tawag na ito, madumi. Para lang maganda tignan sa panlabas. Pero yung panloob iba ganun, di ba? Yes po. Kasi Nakikita ko sa'yo, you are beautiful physically, outside, tapos personally, ganun. Kasi kahit na sabihin kasi na, mas makinis si mas maganda si. Pero, talking entirely as a human.
Wala akong masabi. Wow. Thank you. Maganda lang. Pero ano, may sasabihin ako. Baka kasi isipin mo na baka bading ako, gano'n. Ganito lang talaga. Lumaki kasi ako na most of mga kasama ko, like mga ates, gano'n. Yung mga eldest cousins ko, most of is babae. Sinasabi ko lang, okay. baka isipin ba na bading ako? Hindi man ako bading. Patunayan mo nga. Paano ko mapatunayan? Paano man yun? Pero okay lang. As long as alam mo kung Ano bang way na ma-prove na lalaki ako? Like, what do you mean na just express yourself. Express yourself lang. And then, wala namang mali. Well, depende pag sa ibig sabihin na ng ibang tao, the way how you express yourself po. Pero it is important na ikaw mismo alam mo sa sarili mo na lalaki ka, walang halong babae. Pero, wait, nag-uusap tayo medyo mahaba na. Anyways, I'm Mark Stephen. Well, again, I am Wella Jane po. 22. 22. 23. Okay lang, malapit lang. Ano pala nickname mo? Ay. Ay? Oo. Yes. Ay. Pero pwede naman kita tawagin ng kahit sa like example sa Wella, like ganun. Yes, you can call me Wella or anything you want po. Pwede baby. Baby? Ay, too early ba? May anong oras na? Yeah. Around 2, 3, pwede na yun. So, while waiting sa pasukan, anong ginagawa mo ngayon? Well, as you can see po, Ano lang? yes po, Sanggi, ganito, tapos sanggi po, tapos yes, iniipon yung nakokolekta kong mais, ganun po. Tapos yung kinikita mo dito, inaano mo na lang. As in, save para sa pasukan. Aside po sa sinisave, binabudget ko po talaga kasi di naman lahat ng kita nito is para sa Para sa'yo pasukan lang, ko. Well, para din naman po sa mga pangangailangan namin dito, especially sa pagkain. So, kinakailangan kong bumawas ng pera sa kita dito sa mais bago makabili ng pagkain, ganun. Kaya wala ang tawag na ito, talagang malupitang pag-budget. Dapat dapat tawag na ito, dapat masinop sa pera para hindi masayang, hindi magastos na sa lang sa mga hindi kailangan. Yes. Importante talaga na yung pera is napupunta sa mga needs, hindi lang sa mga wants. Kaya nga, nakapag-usap kami last time ng ate mo. Kasi sabi niya, most of the time is siya lang yung sinusumbungan. Yes. Naiiyak ako kasi sa part ko, though mahirap din na ganun kasi adapted nga ako, financially nag-struggle din. Pero sa part ko is medyo magaan siya kaysa sa part mo kasi 'di ba kailangan mo magtrabaho naman. Doon nagtatrabaho ako pero hindi sa gantong paraan ba na nabibilad sa araw. Do sa akin is sleepless siya kasi yung gig ko mostly is like matatapos ng 5 AM. Kasi ako nag-EMC ng mga clubs. Tapos minsan sumasama ako sa coach ko para mag-hype man ako sa kanya kasi nag-DJ siya. Do maliit lang pero nakakatulong siya ba paunti-unti. Pero yun nga, daw maiba kahit na ganun yung ko, medyo kulang sa tulog pero iba pa rin yung sayo kasi pagod ka na, tas naaarawan pa, tas malayo pa yung nilalakad. Kasi sa akin, medyo accessible lang siya kasi gabi lang naman, ganun. Yes. Hindi ako masyadong masusunog sa araw, hindi ako masyadong nagbibilad. Kaya, isang year na lang pagbubutihan mo. May plan ka na mag-take ng civil service or wala? Nakaplano na po yan. Nakaplano? Yes po. Mas maganda yun kasi if ever nag-graduate ka tas di mo pa plan na mag-work align sa course mo, at least makapagtrabaho ka like especially sa government offices like sa munisipyo, ganun.
para makagain ng experience. Pero ibabalik ko yung tanong mo. Anong plan mo? Sa akin? Especially fresh graduate ka. Sa part ko pa ngayon is, since marami pang requirements na kailangan bago makapag-board exam. So, ang ginagawa ko is, naghahakot muna kami ng infos sa mga bago lang nag-take ng exam na mga seniors namin. Nagsi-self-review, ganun. Tapos, nag-ano din ako, nagpa-plan na mag-working or magtrabaho muna saglit para at least makapag-ipon pang board exam. Kasi sobrang may bukod sa pagkuha ng requirements, may babayaran pa sa review, tas yung expenses pa sa boarding house, ganun kasi. Ang plan ko is, di ako dito magre-review sa Bukidnon. It's either sa Davao or sa Cagayan de Oro para mas malakas yung mas malakas yung tawag nito, yung mga malalaking review center. Ganun pala Ganun, yun. Sa inyo ba may board exam? Oh, civil lang. Civil? Yes. Pero plano ko pang mag prof ed. Yun po. Yun din yung isa sa balak ko, kaso hirap pag magpo-prof ed ako ngayon, tapos next year magbo-board exam ako for criminology, tapos Hirap sa LPT pa. So, hirap siya pag magre-review. Yes, ganun po. Medyo conflict yung review. Yes. Bawal mo pagurin. Though, sa tingin ko kaya lang naman, pero hirap pag pag wala ka sa focus, baka mabagsak ko pareho ba. Sayang lang yung sayang yung panahon. Yes, ganun. Talking about sa personal life, kasi nakita ko last time sa first Vlog. First vlog Sa part ko sa'yo, oo. Like, okay lang ba sa'yo na matapik natin yung nangyari sa'yo, like nung muntik ka na maikasal? Ganun. Ay, okay lang. Okay lang. At least awareness na rin po sa ibang Sa iba. kabataan po. Sige. Well, grade 10 ako, grade 9 that time. Pinaplan ng pamilya ko na ipaasawa ako sa lalaking Medyo may edad na ganun. Medyo may edad na, tsaka di ko rin yun kilala. Tapos napakahirap sa akin mag-deal ng tao na di mo kilala, Yes. di mo pa gusto. Ganon. Tsaka kaya ayun, naging trauma ko na rin yung nangyari sa akin that time, and then tumakas ako, lumayas ako, ginawa ko na talaga ang lahat ng paraan para ma-realize ng pamilya ko at saka Na ayaw yun mo. sa lalaki na di pa ako ready mag-aasawa, at saka gusto ko pa talaga tapos talaga ng pag-aaral. At saka yun din po yung ginagawa ko po ngayon, na pinoprove sa kanila na hindi lang ako sa salita lang, kundi pinoprove ko through my doings po, sa mga actions po. Yun po, kaya nag-aral ako ng mabuti. Balik tayo ng unti. Sa ganong paraan, yun? Part talaga yun ng Ng tradition. tradition, ganun. ganun? Well, until now, umi-exist pa rin Existing pa rin din siya. yung arranged marriage So part dito sa amin. part talaga siya ng Yes, tradition. part talaga sa amin, at di namin pwede mahindian, ganun. Pero if gagawin namin ang lahat na i-prove sa kanila na di pa kami ready, masasolve din naman. Tulad ng nangyayari sa Yes po, ganun. Buti sa lakas ng loob mo ba? Nakatakas ka, tapos eto, patapos ka na mag-aral. At least ma-encourage mo yung ibang kabataan dito, Yes, na hindi sila mawala ng pag-asa. Kahit nasa hindi sa gantong sitwasyon, kahit nasa hindi sa gantong tradisyon, kasi knowing na tumataas na yung data ng teenage pregnancy. Yes. Dapat labanan ng mga bata yung bugso ng dandamin at tukso. Dapat makapagtapos muna bago yung sabi nila, toga muna bago trahe di Buddha, ganun. Kasi hirap talaga ng buhay pag Pag nag-aasawa ka ng especially ng maaga. ng maaga, oo. Kahit sabihin natin na kaedad mo o gusto mo yung tao, pag hindi ready, hindi dapat kasi kawawa yung maging Sometimes kasi ang pag-aasawa is akala natin ready na tayo kasi yun nga yung bugso ng damdamin natin, pero kailangan din natin isipin na
financially stable na ba tayo? Oh, yes. Mapoprovide ba yung mga kailangan? mapoprovide na ba yung kailangan ng mag-asawa, ganon. So, ito, importante talaga na iniisip natin ang mga kailangan bago pumasok sa ganyang relasyon or sitwasyon. Mas mainam na rin yun. Kasi sa sa part ko is, sa nanay ko is 2 lang kami. Pero sa ibang nanay, marami kami. Dahil sa tatay ko. Tas nung na nga ako na naswerte lang ba. Kasi sa amin, sa magkakapatid ko, so far, si kuya lang yung naka-experience ng medyo di magandang trato sa relatives, ganun. Kaya nga, yung iba, di sila naniniwala na sinasabi kong ampon lang ako, yung tinitirahan ko is di ko kadugo, kasi iba yung trato nila sa akin. Iba yung the way nila kami tanggapin, not the same as those relatives namin dati na pinagtatabuyan kami, na minsan na rin nasabihan yung kuya ko na patay gutom, ganun. Kaya, sa part mo, parang nafe-feel ko rin yung yung burden ng walang-wala. Kaya nga, sobrang swerte ko talaga sa mga taong dumating sa akin. Lalo na kay Papa Baby, sa family niya. Kasi, kung di dahil sa tulong niya, di ko alam. Parang isa na rin akong nagiging parang naging katulad na rin ako ng mga tropa ko doon sa amin ba. Baka naging addict na rin ako. Ganun. Well, maiba nga, balik tayo sa unang usapan. Pwede ba matanong sa iyo about your love life today? Ay, alright. Okay. Dun lang. Yun lang. Kasi Anyways. siguro sa pagkakaalam ko, sad boy ka sa social media. Grabe ganun. naman sa sad boy. Na para bang nag-yearn ka silently. Ay, alright. Ay, yung mga nakikita mong mga Yeah. post ko, ganun. Hindi, lang yun, pang ba? Clout? For For clout lang. Kasi, syempre, nangangarap na baka doon ganun. Pero speaking of love life, I'm like single for almost since 2nd year. Of 2 years, almost 2 years. Though may nakakausap ako, pero I'm not that interested anymore. Like, not the same nung like parang eager na magka-jowa, ganun. Pero kung pag-uusapan natin yung Well, yung ikaw tapos ako, ganun. by Moira. Ay, kanta pala Yeah. yun. Kanta pala. Sorry, kanta pala. Kanta yun, Hindi. pero parang may may hint, ganun. Hindi. Parang hint. Back to topic, lang. Hindi ko pa talaga plano. So, I'm still working with myself kasi hirap kasi na mag-commit ka tas di ka committed sa sarili mo. Yes. Parang naglalaro ka lang, ganun. Hirap nun. Dapat bago ka mag-commit sa iba, mag-commit ka muna sa sarili. Yes. And Very well said. yes. Talking about love life, balik ko sa iyo. Ikaw naman sumagot ng tanong, ganun. Para masaya ba? Masaya. Masaya ka ba? Parang hindi ito masayang to Bakit? Gusto mo bang makita akong umiiyak? Ngayon. Ayaw. Ay, well, Yung mga experience na di na need balikan. Wag mo yun. well, Pero lang, short Kidding lang. aside. Short lang. sa totoo lang, well, revelation. Recent ex ko is babae talaga. Ay, pwede. Medyo may pagkakaba yun. Pwede. This June 23 maybe, year na yung pag-break up namin ng Alright. So, last girlfriend relationship mo last year. Yes po. Pero babae. Babae for years. Babae? Yeah, babae. Kung gusto mo babae, pwede rin. Gusto mo lalaki, pwede rin. Pwede both. Pwede. Hindi, parang pwede both. Ba't parang sinasabi mong Double blade. ako? Hindi. Hindi pwede. You can be. Hindi ako pwede. You can do both. May magagalit. Sino? Si Papa. Pa, wag ka magalit pa. Well, yun yung yung love story ko before.
pero ayoko nang balikan yung Talking about ex, yun lang. Siya lang. Yun lang. Ah, yung babae lang? Well, gusto mo malaman bakit babae? Siguro may factor yung pinapangasawa. Kung bakit, Oh, yes. Yung pinangasawa ako ng, di ko Yung gusto. munti ka nang pasawahin ng maaga And kaya. then trauma ko na rin yun. So that's why I choose girl para iwas sa mga Pero hindi ka trauma. naman di ka naman lesbian, gano'n. I'm not lesbian. You're straight. Straight na nag-commit ng bisexual. Ganun. Alright. Hindi, I'm not judgmental, open naman ako sa ganyan. Kasi siyempre, di naman natin pwede husgahan tong yung tao or diktahan na dapat ganito, ganyan. As long as they are happy, they are doing well in their life. Yun lang. Support lang, ganun. As long as wala silang ginagawang masama sa paligid nila or sa mga taong nakapaligid sa kanila, it's okay, it's all okay. Yes. Minsan As lang long as talaga, wala kang malisyoso lang talaga natatapakan utak na ng mga tao. Yeah. Ay, nga pala, nakalimutan ko. Sa sobrang dami, daldal. Sino ba madaldal? Ikaw, ako? Siguro Tayo? Ay! Ito pala groceries. Kasi naalala ko last time, kaunti lang yung nadala. So, may pangdagdag na may pandagdag na groceries. Tapos, kung naalala mo, nung nag-joke si Kuya, nagbili. Yung binilhan ka ng nagbili ulit ako pero 2 types para kasi di ko alam kung sa anong ginagamit, ganun. So, sana masaya ka sa kaunting regalo or sa pasalubong sa'yo. So, tapos, para sa sweet thoughts, for you. Thank you. Wala ito kang makulit. Ang kulit mo, yan. So, di na natin to ilalabas lahat. Same init to. Tapos, ito, nagbili ako kasi True. parang Kailangan namin yan dito. kasi pag yung spray, sobrang hirap. Kaya ito na lang muna. Sabi kay Kuya Victor kanina, Kuya, bilhin lang tayo ng katul kasi walang yung mosquito. Yes, musket. Wala kasi para magamit tapos mahimbing yung tulog. So, yan, mga basic Gamit mga na gamit basic ko to needs. dito sa amin. Mm. Kasi napakaraming Kahit sa bahay, gamit na gamit yan kasi sobrang dami ng lamok. Nauubos yung dugo ko na dapat para sa iyo lang. Alam kaya ng lamok na ikaw yung type ko? Ay, sorry. Di pala alam Ang ng bilis lamok. mo. Aray, Nakaupo lang tayo, sobrang bilis mo. Pero, yun nga. Speaking of blood type, ayoko rin mapakuha ng dugo. Same. Natatakot ako. Natatakot ako sa paghiwa, something. Sa karayong. Yun. Ako natatakot ko, 'di ba? Nagba-blood test. Yeah. Tapos alamin kung anong blood type. Yes. So baka malaman nila ikaw yung type ko. Aray ko. Yun. Pero yun nga. So, ba't ka natatakot pag malaman ng karamihan na ako yung type D mo? Di ba sabi mo, di ka pa ready? So, paano na ako neto? Well, pwede natin yung pag-usapan. Paano tayo mag-usap pala na? Wait, sakit ang panga ko. Kaya mai-edit ba yan? Ito. Kuya, tago mo yung blush ko, kuya. Di ako nag-makeup pero parang naka-blush on. Uy, pula na pula ka. Ala. Wala. Iba na yan Iba na yung pula. Iba na yung pagpupula mo. Di na yan dahil sa skincare. Di na yan. Anyways, di ba natin ito ipapasok? Ay, pwede. Di, sige, pasok natin. Wait. Ako na nito. Yung bigas na lang yung dalhin mo yung bigas. Mauna ka. Wait, kasha ba? Uy, kasha na. Good afternoon, tita. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ito po yung counting groceries. Pandagdag sa binili last time. Ito po. Ito, tsaka yung bigas. Yung po ka. So, ito po yung pandagdag ng mga daily needs para na rin sa Tas nagbili po ako ng katul kasi parang nararamdaman ko talaga na nahihirapan kayo sa pagtulog ng dahil sa lamok. Para at least man lang na maibsan
yung mga kakat ng lamok. Usog ako, baka ko kagatin mo, di ka lamok. Hindi ka lamok, baka ko yung... Nga Papula, kamusta naman? Yung mga na... Diba last time, ano? Pa yung nanamo. Nalipay mo. Nalipay, masaya. Naligugat. Gracias. Tanan na ang kape. Pero wa ka mo isod kayo mo. Yung sa ano pala, di ba, nagka-amoeba kayo? Yes, Kamusta naman yun? yung kami both is okay na po kami dahil nabili na rin po namin yung mga gamot, yes. And then finalo namin yung instructions sa reseta. So that's why yung mama ko kaninang umaga is nag-walking siya para ma-fully recovered na siya. Alright. Buti Ito naman. yung mga yung ibang gamot is shinare din po namin sa ibang iba. may Buti sakit. naman. Sobrang bait. So, so far, kamusta naman yung sitwasyon from sa dati na di pa nakapunta si Kuya dito? Sa totoo lang, kitang-kita naman talaga ang pagbabago namin dahil especially dito sa palagi ninyong dinadala, wala yung bigas is nakakain na kami ng 3 araw ng bigas kasi kadalasan kasi kamuting kahoy, ganun yung kinakain namin. Well, nutrition yung kailangan natin pero sometimes kinakailangan din natin ng bigas. Tama. So, yun nga, may pagbabago na sa, in a way na makakakain na kami, makapagkape na kami ng mga dinala ninyo at saka, makakakain na kami ng biskwit, ganun. Sa mga futures na mga needs, yung mga hino-hope mo or mga pinapanalangin mo, mga ano yun? Well, sa totoo lang talaga, yan yung kumbaga the reason or the motivation ko kung bakit ako nag-strive more ganon, nangangarap, ganon, para mapabahayan yung mama ko. Dahil kitang-kita naman talaga dito sa sa aming bahay na maraming kinalabit na kahoy just to support para hindi mahulog sa bangin at saka sa mga trapal sinusuport yan para hindi kami maulanan. Pero yun nga po, gustong nangangarap din po kami ng same sa pangarap ng ibang tao. Siguro simple lang yung para sa kanila na mapabahayan, magkaroon ng bagong bahay, ganun, komportableng bahay. Pero kami, malaking pangarap ko yan sa mama ko, sa pamilya ko na na magkaroon kami ng komportableng bahay para hindi na kami maulanan, ganun po. Kaya nagsusumikap kami. Maabot mo rin yan someday in God's will. In God's perfect time, in Yes, God's ganun. will. Basta wag mo lang talaga wag mo ilalayo yung landas mo or ilalayo yung sarili mo sa Panginoon kasi may mga times talaga na we just want to surrender na lang kasi sa sobrang hirap, but it's not the tawag nito, the right option to do. Yes. Yung tatapusin yung buhay or magpapakatakwil na lang. Maybe it's not right option. It will never be. Yeah, it will never be. Yeah. Kasi minsan sa sobrang dilim na ng isip or sa sobrang labo na ng natin na nakikita dahil sa sobrang hirap or sa sobrang problema, minsan we tend to, like most of the people na sa cases natin ngayon na maraming nagsisuicide yan. I advise you, if ever na dumating man yung panahon, if ever di mo ma-reach out yung ate mo dahil nahihiya ka, baka magdagdag burden ka or kahit or sa akin or baka wala kang malapitan, just always pray. Just always pray. Kasi minsan talaga, di natin maiwasan na kahit gaano tayo kalakas or gaano tayo ka-motivated or the way we motivate others, minsan talaga nadadown talaga tayo sa sarili natin. True. Kaya di ako naniniwala na walang matigas na tinapay kasi lahat talaga lalambot pag nauubos na. Kaya advice ko lang is while
while still working with your studies. If ever man lang, yun, uulitin ko, pag sa tingin mo or like parang bigat na ng dinadala mo, just always pray. Just always pray. Because I've been there, like I've tried to commit many times suicide kasi di ko na alam kung sino lalapitan, ganun. Dahil nahihiya ako sa kuya ko, kina mama, na lumapit sa kanila. Pero I always find myself talking with God. Yun, naiiyak na lang ako kasi wala. Lahat talaga ng gusto natin, God is always the key. Yun lang. True. Yung guidance niya. Siguro in addition sa sabi mo or mga based on my experiences, saying ko lang siguro is, ngayon pa ba ako surrender? Yes. Yeah. Yun, Especially nakita ko ngayon na may mga taong tumutulong. tumutulong sa akin tapos surrender pa ba ako? Yes. Ganun. Sa maraming obstacles, struggles na experience ko. Di easy na to sa akin. Yes. Carry na to sa Buti akin. naman. Pero I don't know if ano yung mangyayari sa bukas at magpakailanman. Ganun. Good to hear. Anyways, tita, okay ka lang po ba? Kamusta naman pakiramdam mo? After na naggamot ka? Ayun na. Medyo mabuti na. Oo. Mabuti Kay na. nanay nagtabang sa amo. Anyways, sobrang laki din ang pasalamat ko sa mga taong nagsuporta. Kasi this is not came from us personally. Ito is galing sa sponsors at supporters ni Kuya. Kaya sobrang laking blessings nila at isa sila sa naging daan or naging way para maibigay yung tulong, may lapat na tulong. Tapos parang yung banlita na may low pressure area na, ay parang LPA na papasok sa Pinas. Wala kaming alam niyan kasi walang kuryente dito tapos Ayun walang din. signal din. Kaya mag-iingat-ingat kayo kasi parang uulan na din. Tapos, wait, check ko anong oras na. Anong oras? Malapit na rin malapit na mag-5 kasi yung si Bongo di pa rin naayos. Kaya nag-rent lang si Kuya ng sasakyan hanggang 5 lang yun. Basta yung dito, mag-iingat kayo palagi, lalo na tag-ulan. Nag-ano ka pa rin ng mais? Nang mais ako. Ito yun, kasi last time di ba nadulas ka, paano na lang ngayon? Medyo maano pa naman yung daan dito. Medyo mahirap pa. Yes, tapos kayo rin po mag-iingat din sa biyahe niyo po. Thank you so much. And once again, Once again, see you soon. soonest. Si Tita, nakangiti si Tita, oh. Si Tita yung kinikilig. Anyways, Tita, magpapaalam na kami. Kasi medyo mano pa yung daan. Baka maabutan kami ng ulan ba? Kaya nga, Kasi wala pa kasi sa Bungo. Sana nga maayos na yun si Bungo. hoping and praying. Yes. Thank you so much, Tita. Thank you po. Thank you. Tara? Ay, Ano, di pala. tara? Dito ka lang wala. To our sponsors po, supporters and viewers, maraming salamat po sa blessings na shinare ninyo ulit sa amin, and gagamitin namin to sa kabutihan in a way na makapag-share din po kami sa mga kapitbahay po namin na nangangailangan ng tulong o even sa pagkain. And then alam ko na sa kabutihang loob niyo po ay i-bless pa kayo ni Lord na napakaraming blessings, and I do hope na marami pa kayong matutulungan, and alam ko na marami kayong matutulungan dahil may mabuti yung kalooban ninyo. And sa mga viewers po, salamat sa panonood, and then sa supporters po, thank you sa support. And to Kuya Ruel, maraming salamat din po sa pagtangkilik sa amin dito, and then ipagpalain ka nawa ng Panginoon at poprotektahan ka sa iyong biyahe sa misyon. Thank you. So ayun mga kababayan, at napanood po natin syempre yung muling pagbisita namin dito kina Wela Jane, and muling pagtatagpo po ni Makoy tsaka ni Wela Jane. So grabe.
nakakakilig at syempre nakakabigay po ng kasiyahan po sa mga viewers natin, lalo na po sa mga tumatangkilik sa ating mga uploads, no? So ano na lang, sana syempre yung nasimulan yung friendship ngayon, di ba? I do hope na kumbaga mas mahaba pa yung pagsasamahan ninyo natin, 'di ba? And just like Christian na talagang matatag na, no? And syempre naniniwala akong ang daming susuporta dito, no? Kasi syempre kumbaga may same vibes kayo. At syempre nakita ko din na talagang napaka-genuine ng ano niyo, ng conversation niyo at yung feelings niyo sa bawat isa't isa. Ano na lang, kinikilig si Makoy. Ano na lang, syempre, ano yung masasabi mo ninyo sa mga, sila kasi yung nag-i-insist dito na pwede bang gawan kayo ng ano, kumbaga tandem, just like Christian and Jan. And how about sa inyo? Sino muna ako? Ikaw muna. Sige, ako na lang. Para gentleman things. Yes. Masasabi ko lang po, thank you so much for supporting Kuya Ruel and thank you for making this letting this happen kasi hindi dahil sa inyo dito mangyayari. Tas I'm not looking for something para sa akin. I'm supporting Kuya as well sa project na to o sa inyo para din sa tulong kay Wela para makapagtapos siya at para mas makamit niya yung mga pangarap niya at mga gusto niya maabot para sa pamilya niya po. Ako po, siguro, salamat sa mga suggestions ninyo. And then, we are doing our best, very best, para ma-fulfill in yung mga expectation ninyo sa amin po. And then, yes, ready ka na ba dyan? Well, yun na po. Looking forward sa yun po looking forward na na mamimit pa kita more deeper, yung una deeper, ngayon more deeper. Yes, and so that's it. Grabe. Hope you enjoy this. See you soon. So, ayan, ito po ay disclaimer lang po mga kababayan, no? Syempre, ginagawa po namin ito to support Wela Jane, no? Para matustusan yung pag-aaral niya, yung kanilang buhay dito. At the same time, makapagbigay po ng kasiyahan sa mga tagapanood po natin, no? So, wala po itong hindi po kasama dito eh. Syempre, yung maapektuhan yung kanyang pag-aaral kasi po mas more on motivations yung gagawin at kumbaga ipaparanas po ng isang Makoy para kay Wela Jane, no? So, inspiration rather than distractions. Yeah. Yes, no? Kaya yan yung pinaka-motto natin para syempre ma-inspire pa si Wela Jane at si Makoy naman po ay fresh graduate na makapag-share din po ng mga knowledge, wisdom kay Wela Jane. At the same time, kami ng mga Tromboys, mga kuya mo, pwede ka din maghingi ng mga advices sa amin, no? At syempre para yung mga bagay na hindi ka pa sigurado, 'di ba? At least hindi mo magagawa ng mali. Hindi mo magagawa in a fail manner. So, at least magagawa mo siya na maging successful kasi nga may mga advices, 'di ba? Kaysa sa doon mo pa matutunan yung mga bagay. After that is, halimbawa, doon pa matutunan, tapos mali pala, no? Yeah. So, huli na yung mga learnings. So, ang mas maganda na bago pa mangyayari yun or bago mo pasubukan, may mga advices na, no? May mga awareness na. Diba? So, I hope guys, magustuhan niyo po ito. And syempre, they're doing their best and we are doing our best para makapagbigay po ng good vibes sa inyo. Hindi lang good vibes, kundi yung kasiyahan po. At syempre, yung kiligan, bonus na po yun. So, at ngayon, meron akong ibibigay sa inyo, no? At syempre, ito man ay kukunti lang. Naniniwala akong makakatulong ito sa inyo, no? Lalo na kay Wela Jane at kay Makoy na talagang sumasama din sa amin. Ito guys, kagaya din sa Christian, talagang makapagbigay tayo ng konting blessing sa kanila, no? Galing sa ating mga kinikita sa YouTube.
Kapag mas tatangkilikin po ito or magugustuhan ito or much higher than this yung maibibigay natin. So, ayan, galing to sa ating viewers, no? Sa mga viewers natin na kumbaga hindi nila pag-skip ng ads. So, ayan, kay Wela Jane. At syempre kay Makoy. Ayan, Makoy, may blessings. Galing yan sa mga viewers natin. So much po. Ayan. Salamat po. At ano na lang, syempre, alis na kami ngayon, Wela Jane. Na mag-ingat ka dito. At siguro abangan mo na lang yung muling pagbabalik dito. Wag mo munang i-miss si si Makoy. May excitement. Dito muna kami. Sige, Salamat. ingat po. Ingat Nay, po kayo. bye Nay.